Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kulto sa Surigao. Tirik na ang araw ngunit malakas ang buhos ng ulan sa isang lugar sa Surigao. Ang paniniwala ng iba sa mga ganyong sitwasyon, ibig sabihin ay may ikinakasal na tikbalang. Pero para kay Julio at sa ibang residente, ang ulan na iyon ay hindi basbas, kundi isang kamalasan para sa isa na namang babae na ikinakasal sa hindi nito mahal. Nakita ko kaninang umaga, may daladala na namang dalagita yung mga tauhan ni Senyor Aguila. Mukhang may kinakasal na naman. Sabi ng isang matanda sa kausap nitong tsismosa rin. Nakikinig lamang si Julio sa mga yon. Napapailing na lamang siya dahil kakaiba at weirdong sistema sa kanilang lugar. Nako, kawawa naman ang mga dalagitang yan. Sirang-sira ang mga pangarap. Sabi pa ng isang ginang. Lumunok na lamang ng laway si Julio. Maging siya ay nangingiwi na lamang. Hindi niya ma-imagine ang nararamdaman ng mga minor de edad na babae na sapilitang ikinakasal sa mga mas matatanda sa kanila. Umuwi na lamang si Julio sa kanilang bahay. Pagtanaw niya pa lang sa kanilang bakuran ay nakita na niya ang kanyang magulang. Sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Naawa siya sa kanyang ina dahil sa tagal na nitong nagtatrabaho, halos kumuba-kuba na rin ang likod nito. Nay, nandito na po ako. Dala ko na po yung pinabibili niyong saging. Masayang sabi ni Julio nang makalapit na siya sa kanyang ina. Naku, bakit ang tagal-tagal mo? Napapakamot na lamang sa ulo ang ginang na si Elia. Kasi Nay, ang daming tao sa palengke. Tsaka nakinig lang ako sa usapan na matatanda. Yung tungkol sa sama nila Senyor Aguila. Pagsabi pa lamang na yun ni Julio ay napatigil ang kanyang ina sa pagwawalis. Bakit? May kinakasal na naman ba? Tanong ng ginang. Dismayadong tumango ang binata. Oo, Nay. Sabi ng matatanda, may daladala na naman batang babae yung tauhan ni Senyor Aguila. Tapos, yung lalaki mapapangasawa, tagabayan pa. Lumuwas pa rito para lang magkaroon ng batang asawa. Nakakadiri talaga ang sistema nila, no? Tama ba yung ginagawa nila, Nay? Lumingon-lingon ang ginang sa paligid. Hinaan mo ang boses mo. Baka may makarinig sa atin. Nababahalang sabi ni Elia. Pasimpleng hinila ng ginang si Julio papasok sa kanilang bahay. Huwag kang masyadong maging interesado sa bagay na yan, anak. Baka mamaya mapukaw mo ang atensyon ni Senyor Aguila. May kapatid ka pa naman na babae. Paalala ni Elia sa kanyang anak. Bumuntong hininga na lamang siya. Nay, hanggang kailan po ba natin itatago si Adel? Kawawa naman si Adel, Nay. Nasa kwarto lang palagi. Sabi ni Julio. Alam mo naman na lahat na lang ng minor de edad na kababaihan dito, talagang pinipilit ni Senyor Aguila na ikasal lang sa kahit na sino. Hanggat hindi nabubuwag ang kulto na yan, hindi natin ilalabas ang kapatid mo. Ayaw ko na maabuso siya doon, gaya na nangyari sa anak ni Marinel. Nako, kawawang bata. Matalino pa naman yun Kaso itong nanay din kasi pumayag. Pinakasal sa matanda na ang pangit-pangit naman. Saad ng kanyang ina. Umupo na lamang si Julio sa gilid. May punto naman ang kanyang ina. Kaya naman kahit naawa na siya sa kanyang kapatid ay iniintindi na lamang niya ang sitwasyon. Talamak ang arranged marriage sa kanilang lugar. Pinangungunahan niyo ni Senyor Aguila. Tinitingala siya ng mga tao roon dahil sa sinasabi nitong siya ang Diyos ngunit nasa ibang katawan lamang. Mangmang ang karamihan sa mga residente. At dahil sa labis na pagiging relihiyoso, naniniwala sila sa isang mapagpanggap na Diyos. Binisita na lamang niya ang kanyang kapatid sa isang tagong silid sa kanilang bahay. Masaya naman ang babae doon habang nagbabasa ng mga paborito nitong libro. Ang kaso nga lang,
iniisip din ni Julio kung hanggang kailan nga ba magtatago ang mga katulad ni Adele. Lumipas ang mga araw. Nabalitaan ni Julio na may sapilitang kasal na namang ginagawa. Napadaan siya sa bahay ni Senyor Aguila. Sa bakuran nito ay naroon ang isang lalaki na sa tingin ni Julio ay nasa edad 40 na. Habang ang babae naman ay nasa edad 13 hanggang 15. Nagsarado na lamang ang kamao ni Julio nung mga sandaling yun. Gusto niyang sapakin si Senyor Aguila, ngunit alam niya sa sarili na malabo niyang magawa yon. Ayon sa pagkakaalam ng binata, may mga koneksyon si Senyor Aguila. Bagay na kinatakot din ng iba, kaya natatakot sila na magsumbong sa kinauukulan. Walang ya ano? Napalingon si Julio sa kanyang likuran at nakita niya ang kaibigang si Obeng. Oo, napakahayop. Bakit kasi walang naglalakas loob na isumbong yan eh? Tingnan mo, napaka-immoral. Sinasabi niyang siya yung Diyos, tapos ang ginagawa niya eh, hindi makatao. Ikakasal ang mas bata sa matanda. Ano ba yan? Hindi lang yan, Julio. Alam mo ba, bago ikasal, pinagsasamantalahan nila ang batang babaeng ikakasal. Dagdag pa ni Obeng. Ano? Ibig mo sabihin, ginagahasa pa? Nagtatakang tanong ni Julio. Oo pare, kaya nga hanggat maaari, wag na wag niyong palalabasin si Adele. Sa oras na makita niya ni Senyor Aguila, siguradong hahanapan niya rin niya ng ipapakasal. Kawawa ang kapatid mo. Kayo, wala kayong magagawa. Kasi para kay Senyor Aguila, utos yun ng Diyos. Saad ni Obeng habang nakatanaw sa bahay ng senyor. Wala naman si Adele sa amin eh. Pinauwi ni Mama sa Maynila. Tol, alam ko na nasa bahay niyo pa rin si Adele. Pinapalabas niyo lang na umuwi na sa Maynila para hindi siya makasama sa mga pupuntiryahin ni Senyor Aguila. Pero wag ka mag-alala pare. Kapag kakatiwalaan niyo ako, nakakalimutan niyo na ba na matagal ko nang gusto ang kapatid mo? Naghihintay na lang ako na pareho kaming mag-18 para pwede ko na siyang ligawan. Sabi ni Obeng na may ngiti pa sa kanyang mga labi. Kampante naman si Julio kay Obeng. Matagal niya itong kilala. Sa katunayan, ito ang pinakamalapit niyang kababata. Hindi lang siya sanay na may iba pang nakakaalam ng kanilang lihim. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsasalita pare ah. Dahil kung hindi, puputulin ko yung dila mo. Sabi na lamang ni Julio. Pero pre, hanggang kailan niyo ba siya itatago? Sa pagkakarinig ko sa usapan ninyo ni Aling Elia nung nakaraan mag-aanim na buwan na si Adele na nakakulong. Gusto niyo ba tumulong na ako para makaalis na rito si Adele? Hindi na pare. Kami nang bahala ng nanay ko doon. Ang gawin mo na lang, manahimik. Isa pa, malabong mailabas mo si Adele sa lugar natin. Nagkalat ang private army ni Senyor Aguila. Baka mapahama ka pa. Sumang-ayon na lamang si Obeng. Pareho silang napatanaw mula sa bahay ni Senyor Aguila. Nakita nila na umiiyak ang batang babae. Matitigil lang ang kalokohan ni Senyor Aguila kapag may nakalaya na sa kamangmangan. Pabulong na lamang nasabi ni Julio. Sabay na naglakad ang dalawa. Dahil wala namang gagawin sa oras na yon, nagkayayaan na lamang silang magpunta sa tambayan nilang dalawa, sa ilog, sa baba ng bundok. Pagdating nila roon, ay natanaw nila ang ilan sa mga armadong lalaki na nakatigil doon. Kilala ni Obeng ang mga yon dahil madalas yon ng mga kasama ni Senyor Aguila. Tumigil din ang dalawa sa paglalakad at gumilid. Akala nila ay nagpapahinga lamang ang mga yon. Ngunit maya-maya lamang nakita nila ang isang lalaki na may hila-hilang babae. Sa kanilang palagay ay nasa edad 14 lamang yon. Payat at mukhang bata pa talaga. Bagyang lumapit ang magkaibigan para makinig kung ano ang sinasabi ng mga yon. Asawa mo na yan. Bakit ayaw mong halayin?
Pwede mo nang gawin sa kanya lahat ng gusto mo. May basbas na kayo ni Senyor Aguila eh. Ang Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng isang lalaki na may katabaan. Walang ano-ano, hinubaran na ng lalaking yun ang hawak niyang dalagita. Napatingin na lang sa ibang direksyon ng magkaibigan nang simulan na ang pangahalay. Umiiyak ang dalagita. Ngunit noong mga sandaling yon, gustuhin man nilang iligtas ang babae ay wala rin silang nagawa. Buhay nila ang magiging kapalit sakaling makialam sila. Hindi matanggap ni Julio ang baluktot na patakaran pagdating sa mag-asawa. Ayon kasi sa batas ng pag-aasa, sa oras na maging isang dibdib ang babae at lalaki, pag-aari na ng lalaki ang katawan ng babae. Isa sa paraan para masunod ang utos ng Diyos ay ang pakikipagtalik kahit hindi yun gusto ng babae. Sa madaling sabi, panghahalay. Nagsarado ang kamao ni Julio. Naisip niya palang na gagawin yun sa kanyang kapatid. Gusto na niyang patayin si Senyor Aguila. Kung may lakas nga lang siya ng loob, ay marahil matagal na niyang ginawa yon. Kaso hindi. Halos lahat kasi ng residente sa kanilang lugar ay lulong na sa paniniwala. Baliw na baliw sa pagsamba sa pinaniniwalaang Diyos na nagkatawang tao, si Senyor Aguila. Hayop talaga. Kapag ako nabaliw, una kong bubutasin yung malaking tiyan ni Senyor Aguila na yan eh. Napakahalang ng kaluluwa. Ito naman mga tao dito sa atin, mga walang utak. Parang yung chewing ko, manager sa Maynila yun ah. Umakyat pa dito sa atin para lang maging miyembro ng samahan nila Senyor Aguila. Para lang makatikim ng babaeng bata. Napakahayop talaga. Mararamdaman na matinding pagkamuhi sa tinig ni Obeng. Sa halip na makakatambay ang dalawa, napuno lang ng galit ang kanilang kalooban. Pumunta na lamang sila sa bahay nila Obeng. Ito ka muna pre, kukuha lang ako na mainom ha. Alam ko, nauhaw ka na eh. Umalis si Obeng at pumasok sa kanilang bahay. Habang naghihintay si Julio sa bakuran, isa na namang dalagita ang nakita niyang umiiyak. Hila-hila ito ng kanyang ina. Nagpupumilit na magpumiglas ang dalagita ngunit walang pakailam sa kanya ang ginang. Kailangan mo makasal anak. Iniimbitahan na tayo ng Panginoong Senyor Aguila. Diyos na ang nagdidikta ng kapalaran mo anak. Hindi mo maaaring tanggihan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Sabi ng ali. Hindi na napigilan ni Julio ang kanyang sarili. Tumayo siya at nilapitan ang ginang na kinakaladkad ang anak na babae. Mawalang galang na po. Ano pong ginagawa niyo sa anak ninyo? Napabitaw ang ginang sa anak at tumingin ng seryoso kay Julio. Bakit ka nagtatanong? Hindi mo alam ang ginagawa ko? Kaya nga po ako nagtatanong kasi hindi ko po alam eh. Biloso pong sabi ni Julio. Kung hindi mo alam, ibig sabihin wala kang pakialam sa salita ni Senyor Aguila. Hindi mo alam na ang pagpapakasal ng maaga ay magliligtas sa atin sa darating na paggunaw ng mundo. Wala kang alam? Napalakas na ang pagkakasabi ng ali kung kaya't lumabas na rin si Omeng para gumitna. Sandali lang ho. Ano po bang problema at bakit nyo sinisigawan ng kaibigan ko? Tanong ni Obeng habang nakatingin sa batang babae na nakaupo sa lupa. Namamaga ang mata nito sa kakaiyak. Sabihan mo yung kaibigan mo na dumalo siya sa pagpupulong ni Senyor Aguila. Nang sa ganun may alam siya sa pananampalataya. Biglang dinakma ng ginang ang dalagita at persahang hinila paalis. Bumuntong hininga na lamang ang magkaibigan. Sa susunod pre, hayaan mo na lang kung hindi ka makakatulong. Alam mo naman na lahat ng nakakontra kay Senyor Aguila napaparusaan, di ba? Kung ayaw mong dalhin ka sa foxhole, dapat manahimik ka. Sabi ni Obeng. Ang sinasabing foxhole ay di umano isa itong lugar kung saan dinadala ang mga nagkakasalang tao.
pinapalo ng padel ang mga napaparusahan o kaya naman ay palalanguyin sa isang hinukay na lugar na puno ng ihi at dumi ng tao. O tara na, merienda na muna tayo. Sabi ni Obeng at tinapik pa siya sa balikat. Makalipas ang isang linggo, mas itinuon na lamang muna ni Julio ang atensyon sa pagtatrabaho. Maghapon siyang naglalako ng daing na tinapa para makaipon sa magiging pamasahe ng kapatid na si Adele. Gabi na nang naglalakad na siya pauwi nang makasalubong niyang naglalakad sa kalsada si Senyor Aguila. Kasama nito ang mga alalay na lagi na lang may daladalang baril. Gumilid lamang si Julio. Nakayuko siya habang yakap-yakap ang basket na wala ng laman. Huminto si Senyor Aguila at tiningnan si Julio mula ulo hanggang paa. Bumilis ang tibok ng puso ni Julio sa pagkakataong yon. Pakiramdam niya ay tinutunaw siya ng tingin ng lalaking may malaking tiyan na nasa harapan niya. Magandang gabi po, Senyor Aguila. Labag sa kalooban niya ang mga salitang yon, ngunit wala siyang magagawa. Kailangan niya pa ring igalang ang pinakawalang hiyang tao sa kanilang lugar. Anong pangalan mo? Tanong ni Senyor Aguila sa kanya. Naiilang na nag-angat ng tingin si Julio at saka sumagot. Julio po. Tama po, ako po si Julio. Nagulat na lamang si Julio nang hawakan siya ni Senyor Aguila sa ulo. Ikaw, Julio, bilang isang Panginoon ng lupaing ito, ay binabasbasan kita. Hiling ko ay maging mabuti ang iyong kalusugan at mahanap mo ang iyong mapapangasawa sa lalong madaling panahon. Sabi ni Senyor Aguila. Sa mga sinabing yon ng lalaki, hindi malaman ni Julio kung bakit bigla na lamang nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Tumangon na lamang si Julio. Hindi siya nakasagot sa sinabing yon ni Senyor Aguila. Ipapasundo kita bukas. Kailangan ko ng tagalinis ng opisina ko. Ipapahatid kita ngayon sa iyong tahanan para malaman kung saan ka dito nakatira banda. Nanlaki ang mata ni Julio. Wala na siyang nasabi nang umalis na ang mga yon. Naiwan naman ng isang lalaki na siyang naghatid kay Julio. Ayusin mo sarili mo bukas ha. Dadalawin ka ng ating Panginoon. Sabi na lamang ng lalaki at lumabas na rin yon ng kanilang bakuran. Dali-daling lumapit sa kanya ang kanyang inang si Elia. Anak, ano yun? Di ba miyembro ng organisasyon ni Senyor Aguila yon? Bakit ka hinatid? May ginawa ka bang kasalanan sa kanila? Tanong ng kanyang ina. Wala. Wala po akong ginawang kasalanan pero, Nay, iniimbitahan ako ni Senyor na magtrabaho doon sa opisina niya. Tagalinis. Anong gagawin ko, Nay? Nababahalang tanong ni Julio. Sumakit ang ulo ng ginang na si Elia. Alam kasi nila na sa oras na magtrabaho ka kay Senyor Aguila, kinukonsidera na ring miyembro ka ng organisasyon. Anak, ano bang nangyari? Bakit ka napalapit sa kanila? Hindi ko alam, Nay. Naglalakad lang naman ako kanina hanggang nakasalubong ko sila. Sabi ni Julio. Napaupo na lamang siya sa kanilang hagdanan. Ano pa bang magagawa natin? Nandyan na yan Basta ayusin mo lang ha. Wag na wag mong mababanggit na nandito pa rin ang kapatid mo. Kapag nadulas ka, katapusan na talaga ni Adele. Napatango na lamang si Julio sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay at pinagpapawisan siya na malamig. Sobra siyang kinakabahan sa mga kaganapan. Pumasok na lamang sila sa loob ng kanilang bahay. Napatingin na lamang si Julio sa larawan ng kanyang ama. Naisip niya na kung mabubuhay lamang ang ama, hindi nito hahayaang malagay sa alanganin ng kanyang nag-iisang kapatid. Ang kaso nga lang, 5 taon nang patay ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso. Pagkatapos ay sinilip naman niya ang kanyang kapatid. Noong mga sandaling yon ay mahimbing nang natutulog ang dalagitang si Adele.
sumilay na lamang ang ngiti sa mukha ng binata. Nasabi na lamang niya sa sarili na lahat ay gagawin niya upang maprotektahan ang kanyang kapatid. Kinabukasan ng umaga ay sinundo nga si Julio ng 2 tauhan ni Senyor Aguila. Ang kanilang kalapitbahay ay nagtatakang nakatingin sa kanila. Nakahanda na si Julio noon. Nagbihis siya ng maayos. Pagdating nila sa opisina ni Senyor Aguila, nanatili muna sila sa tapat ng pinto. Mula roon ay naririnig nila ang mga kalabog. Tila mayroon ding langit-ngit ng lamesa na paulit-ulit na kumakaskas sa sahig. Mawalang galang na po. Bakit hindi pa po tayo pumapasok? Lakas loob na tanong ni Julio. May binibinyagan pa si Senyor Aguila. Ano po? Binibinyagan? Naintindihan lang ni Julio ang bagay na yon na makarinig na sila ng tinig ng babae. Humahalinghing, ngunit umiiyak din. Mga ilang sandali lang ay nagbukas ang pinto. Bumungad kay Julio ang isang dalagitang pamilyar sa kanya. Magulo ang buhok at may bakas ng dugo sa palda. Maaari nyo nang ihatid yan sa kanya mapapangasawa. Sabi ni Senyor Aguila sa loob ng opisina habang nahihirapang isara ang sinturon. Inalalayan ng 2 lalaki ang dalagita, habang sinenyasa naman ni Senyor Aguila ang binatang si Julio na pumasok. Ang gagawin mo lang dito ay maglinis. Tandaan mo, ito ay opisina ng Diyos. Makikita ko ang gagawin mo kahit wala ko rito. Maliwanag? Sabi ni Senyor Aguila. Matapos ayusin ang sinturon ay lumabas na rin ito ng silid. Sige po, naiintindihan ko po. Nakayukong tugon ni Julio. Lumabas na si Senyor Aguila at sinabayan ito sa paglalakad ng iba pa nitong tauhan. Sinuyod naman ni Julio ng tingin ang buong opisina. Nakaramdam ng pagkahabag si Julio nang makita ang mga bakas ng dugo sa lamesa. Batid ni Julio na galing yon sa dalagita. Sinimulan niya ang paglilinis. Maingat siyang kumilos sa loob ng opisina dahil ang pagkakaalam ni Julio, mahal na mahal ng senyor ang mga kagamitan nito. Sandali lang ang paglilinis na ginawa ni Julio kaya nang matapos siya ay lumabas siya kaagad. Kinapkapan pa siya ng bantay bago siya paalisin. Habang naglalakad sa katirikan ng araw ay natanaw niyang tumatakbo palapit ang kaibigang si Obeng. Nang makalapit na ito ay hinila siya ng lalaki at isinilong sa gilid. Totoo ba yung sinabi ni Aling Elia? Nagtatrabaho ka na sa loob na opisina ni Senyor Aguila? Tanong ni Obeng sa kanya. Oo, bigla na lang akong sinabihan na magtrabaho doon. Visit nga eh. Sabi, pagpapalain lang daw ako ni Senyor Aguila. Sapat na roon na binasbasan ako bilang kabayaran. Paliwanag ni Julio. Ibig mong sabihin, wala kang sahod doon? Tumango si Julio at napamura naman si Obeng. Naknanto ko naman oh. Kung isinama na lang sana kita sa pagtitinda ng pusit tuwing bababa tayo siguradong pera yun. Pero pre, paano kung malaman nila na wag mong babanggitin. Alam mong nasa labas tayo, di ba? Sabi ni Julio at agad din namang tumigil si Obeng. Nagpakawala na lang ng hangin si Julio. Umuwi na lamang si Julio sa kanilang bahay. Wala ang kanyang ina nang dumating siya roon. Tanging si Adel lamang ang nasa bahay na abala sa pagtatahi. Oh, kamusta ka dito? Tanong ni Julio. Ngumiti ng mapait ang babaeng si Adel. Kitang-kita sa mukha nito na matagal na nitong gustong masilayan ng liwanag sa labas. Ayos lang naman ako dito, kuya. Kahit papaano, pinipilit ko na lang na maglibang. Lumapit si Julio sa kapatid at inakbayan ito. Huwag ka mag-alala. Kapag nakahanap talaga kami ni nanay ng pagkakataon, iaalis kita sa impyernong bundok na ito. Mariing sabi ni Julio. Natigil ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila na parabang may pumasok sa kanilang bahay.
Pagsilip ni Julio sa kanilang maliit na sala ay nakita niya si Obeng. Oh, bakit ka ba Julio, itago mo kapatid mo. Narinig ko, kukunin ka nila Senyor Aguila. Natatarantang sabi ni Obeng. Anong sinabi mo? Tanong pa ni Julio. Pre, gagawin ka na yata nilang opisyal na miyembro. Nagtayuan ng balahibo ni Julio. Pagsilip niya sa bintana ay natanaw niya na paparating nga ang mga tauhan ni Senyor Aguila. Dali-daling isinarado ni Julio ang silid ng dalaga. Sabay silang lumabas ni Obeng. Ikaw ba si Julio? Tanong ng isa sa mga tauhan ni Senyor Aguila nang makapasok na ang mga yon sa kanilang bakuran. Opo. Bakit po? Tugon ni Julio. Namamawis ang kanyang palad dahil sa kaba. Sumama ka sa amin. Pinapatawag ka ng mahal na Panginoon, Senyor Aguila. Lumingon si Julio sa kanyang kaibigan na si Obeng. Kabado rin ang lalaki at hindi makagalaw sa gilid ng pinto. Sige po, sasama na po ako. Sagot ni Julio. Hindi na niya hinayaang makahalata pa ang mga yon sa kanilang bahay. Sumenyas na lamang si Julio kay Obeng na bantayan ng kanyang kapatid. Nang makarating sila sa bahay ni Senyor Aguila, ay pinapasok agad si Julio. Saktong naroon si Senyor Aguila na naghihintay sa kanya. Sa gilid ng senyor ay merong isang batang babae. Mas bata pa ito kumpara kay Adel. Mabuti naman at mabilis mong tinugunan ang tawag ng Diyos. Nakangiting sabi ni Senyor Aguila at tinapik pa siya sa balikat. Bakit po? May nagawa po ba ako? Tanong ni Julio. Nauutal pa ang kanyang tinig. Wala kang kasalanan. Sa katunayan isa kang biyaya. Po? Biyaya po? Nagtatakang tanong ni Julio. Nakikita mo ang batang ito? Tinuro pa ni Senyor Aguila ang dalagita. Pinagmasdan naman ng mabuti ni Julio ang babae. Nakayuko lamang ito at hiyang-hiya. Nanginginig ang kamay na halatang natatakot. Ikakasal ka sa kanya. Ikinagulat ni Julio ang sinabi ni Senyor Aguila. Nanlaki ang kanyang mga mata na tiningnan ng dalagita. Pero senyor, napakabata pa po nito. Isa pa po, hindi naman namin malang isa't isa. Sabi ni Julio. Kalmado lang na lumapit sa kanya ang senyor at nagsalita. Ito ang utos ng Diyos. Kaya mo bang suwayin ang utos ng Diyos gayong nasa harapan mo na siya? Inayos ni Senyor Aguila ang kanyang kwelyo. Nakakalokong ngiti ng taong yon. Hindi malaman ni Julio kung papaano magiging Diyos ang mga ganong klase ng tao. Pero, senyor, Mamili ka. Magpapakasal ka sa kanya o tatanggihan ang utos ng Diyos at habang buhay na mamalasin ang pamilya mo. Sandaling hindi nakasagot si Julio. Naawa siya sa bata. Hindi niya alam kung anong magiging buhay ng dalagita sakaling pumayag siya sa gusto ni Senyor Aguila. Ngunit may kung anong bagay din naman ang bumaghabag sa kanya. Paano kung totoong may kakayahang magbigay ng karma si Senyor Aguila at magdusa ang kanyang pamilya? Napapailing siya, pero sa huli mas pinili niya ang kanyang pamilya. Naglakad si Julio. Tumabi siya sa dalagita. Nagpalakpakan naman ang mga naroon. Isa si Senyor Aguila sa sobrang saya sa desisyon ni Julio. Dahil sumunod ka sa utos ng Diyos, maaari mong ariin ang babaeng yan upang iparamdam sa kanya na ikaw ang karapat-dapat na maging lalaki sa buhay niya sa habang panahon. Wika ni Senyor Aguila. Ano po? Nagtatakang tanong ng binata. Sige na, pumasok na kayo sa kwarto. Galawin mo na yan para hindi na maagaw pa ng iba. Bilisan mo! Sagrado ang bawat oras ninyong dalawa. Gusto sanang tumanggi ni Julio, kaso nakita niyang nakahawak na sa gatilyo ang mga armadong lalaki.
seryoso na rin ang mukha ni Senyor Aguila. Tila ba napupuno na ito sa dami ng tanong ni Julio? Wala nang nagawa pa si Julio. Para siyang aso na sumusunod na lamang sa kanyang amo. Hinawakan ni Julio ang kamay ng dalagita. Kahit labag sa kanyang kalooban, dahan-dahan niyang dinala ang dalagita sa silid. Sige na, Julio. Ariin mo na kagad ang para sa'yo. Sabi ni Senyor Aguila. Pagkatapos may sara ang pinto, dito na humagulgol ang dalagita. Lalong nakonsensya si Julio na hawakan ng bata. Maging siya rin kasi ay labag sa kalooban niya ang ganoong gawain. Pangako niya noon sa sarili na gagawin lamang niya yun sa babaeng minamahal niya. Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Sabi ni Julio sa dalagita. Lumipas lang ang mga sandaling yon nang walang nangyaring pagtatalik. Pagbukas ng pinto ay pumasok agad si Senyor Aguila sa silid. Nagalit ito nang makitang magkalayo si Julio at ang dalagita. Bakit hindi mo siya ginalaw? Halayin mo! Bakit mo sinusaway ang utos ng Diyos? Gusto mo bang karmahin ka sa ginagawa mo? Sa galit ng senyor ay nasampal nito si Julio ng pagkalakas-lakas. Natumba si Julio at napatihaya pa sa sahig. Senyor, baka po hindi ang batang yan ang para sa akin eh. Bigyan niyo na po ako ng kahit na sino. Huwag lang ang batang yan. Kawawa naman. 12 anyos pa lang po yan eh. Lakas loob na sabi na lamang ni Julio. Napatigil ang senyor. Nanlilisik ang mga mata nitong tumingin kay Julio. Tama. Iibahin ko ang iyong kapalaran. Iba ang iyong tadhana. Tumawa ng malakas si Senyor Aguila. Para na itong nababaliw. Sinabayan din ito ng mga palakpakan at hiyawan ng mga tauhan niya. Hindi alam ng binata kung ano ang tumatakbo sa utak ng peking Diyos. Nagpapasalamat na lang siya dahil kahit papaano nailigtas niya ang dangal ng kaawa-awang dalagita. Hanapan niyo ito ng panibagong babae. Nasa iba ang kanyang kapalaran. Sabi ni Senyor Aguila sa mga tauhan niya. Matapos ang eksenang yon, pinalabas na rin ni Julio at ang dalagita sa bahay ng senyor. Hanggang sa labas ay nanginginig pa rin sa takot ang bata. Nauna nang naglakad palayo ang bata. Aalis na rin sana si Julio nang bigla siyang habulin ng mga lalaki. Hoy, dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi ka pa nahanapan ng mapapangasawa. Hinawakan ng magkabilang braso ni Julio. Hindi na siya ibinalik sa bahay ng senyor. Sa halip, dinala siya sa lugar kung saan sumasamba ang mga miyembro ng organisasyon. Anong gagawin niyo sa akin dito? Tanong ni Julio. Manahimik ka lang. Maya-maya, may madadala ng kapalit ng mapapangasawa mo. Nanahimik na lamang si Julio ng mga sandaling yon. Natatakot siya sa mahabang baril na daladala ng mga lalaki. Tumagak ng halos 1 oras ang paghihintay nila sa sambahan. Mga ilang sandali lang, narinig ni Julio na nakahanap na ng panibagong babae na ikakasal sa kanya. Nagtayuan ng mga balahibo ni Julio. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin niyang palusot para lamang hindi matuloy ang binabalak ng senyor. Kinaladkad si Julio, papunta sila sa likuran ng altar. May sikretong pinto doon na papunta sa tinatawag nilang ilalim ng langit. Pinindot ng isa sa mga tauhan ng switch ng ilaw. Lumiwanag ang hagdanan. May pagkamangha ang nararamdaman ni Julio dahil hindi niya inakala na may daan pala roon. Pagdating nila sa dulong banda, may malaking pintuan. Pagbukas nito ay nasipatan niya agad si Senyor Aguila na nakaupo sa parang trono. Nakangiti ito ng nakakaloko. Ngunit ang mas pumukaw ng atensyon ni Julio ng mga oras na yon ay ang mga disenyo ng silid.
Maraming imahe ng demonyo ang nasa pader. May mga ribulto din ng dyablo at kung ano-ano pang simbolo na para sa kasamaan. Kulto! Kulto ito! Pabulong na wika ni Julio. Mahal na Panginoon, narito na po ang kabiyak ng babae. Tumango si Senyor Aguila. Parating na ang iyong magiging asawa. Wika ng senyor at natawa pa ito. Pinaupo na muna si Julio sa gilid. Pagkalipas lang ng 10 minuto, muling bumukas ang pintuan. Bumungad sa pintuan na iyon ang pamilyar na muka para kay Julio. Napatayo siya at nanlaki ang mga mata. Nang hina ang tuhod niya nang makita ang kanyang kapatid na si Adel na daladala ng mga armadong lalaki. Narito na ang iyong mapapangasawa. Sigaw ni Senyor Aguila. Hindi makapagsalita si Julio. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Nanlalamig siya sa kaba. Hindi niya kayang sikmurain kung anuman ang nais mangyari ni Senyor Aguila. Hindi! Sigaw niya. Sa pilitang dinala si Adel sa harap ng senyor. Hinawakan ng senyor ang babae sa hita. Nanginginig naman sa takot ang dalagita. Makinis ka, magandang bata. Bagay na bagay ka sa gwapong si Julio. Umiling-iling ang babae. Hindi po. Hindi pwede. Hindi ko pa kaya magpakasal. Marami pa po akong pangarap sa buhay. Isang malakas na sampalang natanggap ni Adel. Huwag kang sumagot-sagot ng ganyan sa Panginoon. Sino ka para labagin ang utos ng Diyos? Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Papayag na ako magpakasal sa kahit na sino. Basta huwag lang siya. Naiiyak nang sabi ni Julio. Naglakad si Senyor Aguila at hinawakan ng kwelyo niya ng puwersahan. Bakit? Nasa iba na naman ba ang kapalaran mo? Tanong ni Senyor Aguila. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakalabas ang mga ngiping naninilaw. Kapatid ko po ang babaeng yan, Senyor Aguila. Sabi ni Julio. Napatigil si Senyor Aguila. Muling sumilay ang ngiti sa mukha ng lalaking malaki ang tiyan. Di mas maganda. Mahal mo ba ang kapatid mo? Nasasabik na tanong ng senyor. Tumango lamang si Julio bilang tugon. Mahal mo ang kapatid mo, mas maganda. Di ba ang sinabi nga ng iba, ayaw nilang magpakasal sa hindi nila mahal? Eto na ang pagkakataon. Pakasalan mo na ang taong mahal mo. Naghiyawan ng mga naroon. Maligaya ang mga nakakasaksi sa sinasabing yon ng kanilang Panginoon. Sinenyasan na ni Senyor Aguila ang mga tauhan para puwersahang ikasal ang dalawa. Ngunit nang tumanggi sina Julio at Adel, nagalit si Senyor Aguila. Mga ilang sandali lang, hinabutan na ito ng malapad na pamalo na kung tawagin ay padel. Sa pilitang pinadapa ni Senyor Aguila si Julio sa sahig. Makasalanan ka! Bakit ayaw mong sundin ang utos ng Diyos sa inyo? Pinagpapapalo ni Senyor Aguila ang puwet at hita ni Julio. Kung minsan, tinatamaan din si Julio sa balikat. Tama na po! Tama na! Pagmamakaawa ni Julio. Ngunit tila walang naririnig si Senyor Aguila. Tumigil lang yon sa kakapalo ng ito ay hingalin. Ayaw mong sumunod sa Diyos? Pwes, ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa babaeng dapat na mapapangasawa mo! Marahas na hinablot ng senyor ang babaeng si Adel. Sa harap na maraming taong naroon ay winasak nito ang manipis na suot ng dalagita. Walang nagawa si Julio noong mga sandaling yon. Bugbog sarado ang kanyang katawan kung kaya't hindi na nito kaya pang ipagtanggol ang kapatid na babae. Nanginginig sa galit si Julio habang nasasaksihan ang pambababoy ni Senyor Aguila sa inosenteng si Adel. Iyak lang ng iyak si Adel at hinayaan na lamang ang demonyong nilalawayan ng kanyang buong katawan.
Binagala ni Senyor Aguila ang pangahalay sa babae, nang sa gayon ay mas masakit din ang mararamdaman ni Julio. Para kay Senyor Aguila, ang ginagawa niya ay parte lamang ng isang pagpaparusa sa lumabag sa utos ng Diyos. Makalipas ang halos 15 minutong pangahalay, nagsawa na rin si Senyor Aguila. Inakala ni Julio na doon na matatapos ang lahat. Ngunit lalo siyang naiyak nang makitang lumapit pa ang ibang mga lalaki sa kanyang kapatid na si Adel. Wag! Parang awa niyo na! Pakiusap! Huwag niyong gawin niya sa kanya! Sigaw ni Julio. Ngunit hindi siya pinapakinggan. Halos maputol na ang ugat ni Julio kakasigaw. Ang mga sandaling yon ay may tuturing ni Julio bilang isang napakamasalimuot na parte ng kanyang buhay. Alas 4 na ng madaling araw. Nagising na lamang si Julio na nasa gilid siya ng kalsada. Masakit ang kanyang buong katawan at nahihirapan pa ring tumayo. Mabuti na lamang ay napadaan ng dalawang magsasaka. Tinulungan siya ng mga yon. Nang malaman nila kung ano ang nangyari kay Julio ay nahabag ang dalawa. Dali-dali nilang inakay si Julio. Dinala ng mga ito ang binata sa isang bahay para gamutin ang mga sugat. Kinaumagahan, nagkaroon muli ng malay ang binata. Sa puntong yon ay kinakaya na niyang makabangon. Nagpaalam at nagpasalamat siya sa mga taong tumulong sa kanya. Naglakad si Julio pauwi ng kanilang bahay para ipaalam sa ina ang nangyari. Habang nasa daan siya, ay nakasalubong niya ang kaibigang si Obeng. Aalis pa sana si Obeng ngunit binato niya yun ng bato. Tinamaan ng lalaki sa ulo dahilan para matumba ito. Buong pagsisikap na nilapitan ni Julio ang kaibigan. Pinagsusuntok niya yun sa muka. Ulang niya ka! Anong nangyari? Bakit nalaman ng mga tao ni Senyor na itinatago namin si Adel? Ha? Galit na wika ni Julio. Patawarin mo ako, pre. Hindi ko ginusto ang nangyari. Naibit lang din ako eh. Kukunin din nila yung kapatid ko. Kaya napilitan akong ilaglag si Adel dahil malalagay sa alanganin ng kapatid ko. Maniwala ka. Naibit lang din ako sa sitwasyon. Sagot ni Obeng. Pero nangako ka na poprotektahan mo ang kapatid ko habang buhay. Anong ginawa mo? Ikaw ang sumira sa buhay niya. Hindi ako sumira sa kanya, kundi ang sistemang ito. Ang kapalaran nating lahat ay nasa kamay lang ng isang tao. Siya ang sisihin mo, hindi ako. Buwelta pa ni Obeng. Nayak na lamang si Julio ng mga sandaling yon. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Sobrang nanghihinayang siya sa buhay ng kanyang kapatid na si Adel. Pero dahil sila ay nakakulong sa bulok na kultura at basurang pananampalataya, hindi sila makakalaya sa kuko ng isang agila. Pag-uwi ni Julio sa kanilang bahay ay naabutan niyang tulala ang kanyang ina. Umiiyak at hindi na makapagsalita. Niyakap na lamang ni Julio ang kanyang ina. Nay, makakaalis din tayo sa impyernong bundok na ito. Isasama natin si Adel. Lumipas ang ilang araw ay nakabalik na ng bahay si Adel. Wala sa sarili at hindi na rin makausap ng maayos. Ang sabi ng mga tauhan ni Senyor Aguila, hinahanapan ulit ng mapapangasawa si Adel. Kaya nang sumapit na naman ang gabi, nag-impake na ang mag-iina. Itatakas ni Julio ang kanyang ina at kapatid. Wala na siyang pakialam kung anong panganib ang naghihintay para sa kanila. Sa kalagitnaan ng gabi, tinahak nila ang bundok paibaba. Hahanapin na nila sa baba ng bundok na yon ang kanilang panibagong buhay. Habang hindi naman nila alam kung hanggang kailan pa maghahari ang dyablo na si Senyor Aguila. Ganon din ang kanyang pagpapanggap na Diyos na nag-anyong tao. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito